debate at palitan ng ideya, yan ang magpapaganda ng gabi nyo, schoolmates. You're right, Gab. At ngayong gabi, dumayo pa tayo sa Antipolo City dito sa College of San Benildo, Rizal. Kaya naman break time muna tayo sa mga lessons sa eskwelahan at ating pag-usapan ng mga issue ng bayan. Lahat ng yan dito lamang sa inyong coolest classroom tambayan. Kaya siguraduhin walang absent dito lang sa Schoolmate! Welcome to College of San Benildo, Rizal! Woo! Through the life-changing experience of Mr. Rodrigo Co, the school was founded in July 1996 as San Benildo Integrated School. The next 2 years were marked by the rapid increase in enrollment as the school built its reputation for academic excellence sa kalapit nitong lugar gaya ng Marikina, Cainta at Antipolo City. June 2001, nagtayo ng bagong campus along Sumulong Highway to cater the swelling population of the high school students. With the big-hearted support and dedication of the Board of Trustees, nagdagdag ng College Department ang eskwelahan para pangalanan itong College of San Benildo Rizal. With the newly built state-of-the-art college campus na natapos noong January 2013, College of San Benildo Rizal continues to forge ahead in developing future professionals. Kasabay na matagumpay na paglago ng pasilidad ng San Benildo ay kasabay nito ang nagpapatuloy na kahusayan ng mga Benildians. Ang grade school at high school departments ay palaban sa larangan ng academics gaya ng math at chemistry contest. Ang Blazing Bulls varsity teams ng taekwondo, swimming, volleyball, handball at basketball ay taon-taon sumusungkit ng medalya, national man or international na kompetisyon. College of San Benildo Rizal is formerly one of the De La Salle supervised schools and it has now fully imbibed the Lasallian values. As it remains steadfast in its commitment to form and transform its students to lifelong learners, talaga namang competitive and promising ang mga estudyante ng College of San Benildo Rizal. Kaya naman patutunayan nila yan sa ating hamon na debate, tama? Oo naman, Sky. Ready na kami. Handa na kami sa hamon ng debate. At hindi magpapuli ang mga Benildians. Dito lang yan sa Schoolmates! Good evening guys! Kasama pa rin natin ang mga schoolmates natin mula dito sa College of San Benildo Rizal. Sobrang energetic na ating crowd, Gab, kaya huwag na natin patagalin pa. Ano bang pag-uusapan natin? Panoorin po natin ito. Hi schoolmates! Mandatory vaccination sa public school, dapat o hindi dapat. Nitong mga nakalipas na buwan na bahala ang publiko sa pagkakaroon ng measles outbreak sa bansa. Isa umano sa mga dahilan sa pagdami ng bilang ng mga biktima ng measles o tigdas ay ang pag-iwas ng mga magulang na mapapakunahan ang kanilang mga anak dahil sa issue ng dengbaksya. Kaya naman isa sa mga panukala ng Department of Health ay ang no vaccination, no enrollment policy. Pinag-aaralan naman ng Department of Education ang panukalang ito ng DOH. Pero iginiit ng DepEd na sa kabila ng panukala, pangunahing konsiderasyon pa rin ang karapatan ng mga estudyante. Kasabay nito, naghahanap na rin ng iba pang paraan ang pamahalaan upang makumbinsi ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak. E kayo mga schoolmates, dapat nga bang gawing mandatory ang vaccination sa public school? Schoolmates, dapat bang gawing mandatory ang vaccination sa mga public schools? Ito ang pinag-iisipan ngayon ng Department of Health at ng DepEd na magkaroon ng no vaccination, no enrollment policy. Sa kadahilan ng tumataas at nakababahala na ang bilang
ng mga nagkakaroon at namamatay na sa sakit na measles o tigdas. Tama ka dyan, Sky. At isa nga sa mga dahilan nito ay ang kontrobersya na ibinigay nitong Dengvaxia. Natatakot nga ang ating mga magulang sa side effects na pwedeng ibigay ng bakuna sa kanilang mga anak. Sky, very interesting ang topic natin ngayong gabi. Kaya naman, para simulan ang ating debate, sino-sino nga ba ang mga schoolmates na makakasama natin? Ang ating unang grupo ay naniniwalang dapat gawing mandatory ang vaccination sa ating mga public schools. Sila ay sina Andre, Alec, and Erica. Pabor po kami sa vaksinasyon para po ito ay sa buong Pilipinas, pati na din po sa kabataan. Lalo na po ang kabataan dahil po sila po ang mas epektado ng measles outbreak, pati na din po ang polio outbreak na posibleng mangyari pag wala po tayong masyadong nagagawang tama. Ang panig din po namin ay i-discuss din po ang positive effects ng vaccination at kung bakit hindi po tayo dapat matakot sa ating ginagawa ng gobyerno. Ang ating ikalawang grupo naman ay naniniwalang hindi dapat gawing mandatory ang vaccination sa public schools. Sila ay sina RV, Bien at Leon. Hindi kami naniniwala na dapat ipatupad ang mandatory vaccination sa mga public school dahil una, tinatanggalan ng gobyerno ng karapatan ng mga tao upang magkaroon ng personal na medical choice. At hindi ka man sasang-ayon sa polisiya na ito, tinatanggalan ng gobyerno ng karapatan ng mga bata upang makapag-aral. Ngayon sa Pilipinas, hindi pa natin kailangan ng ganitong uri ng polisiya dahil ayon sa isang artikulo ng World Health Organization, kailangan ng isang humanitarian crisis upang magkaroon ng ganitong polisiya sa ating bansa. At kung ang aim ng gobyerno ng vaccination rate is 95%, kung sakaling mapatupad to, hindi natin maaabot yung 95% na vaccination rate na yun dahil iilang porsyento lamang ng mga estudyante na nag-aaral sa public school. At saka, hindi naman natin kailangan mag-resort sa ganitong uri ng polisiya dahil maraming alternatibong pwedeng gawin ng ating bansa upang pataasin ang vaccination rate ng ating kasukuyang bansa. Isa dito ay ang pagpapaganda at ang pagpapatibay ng implementasyon ng kasalukuyang batas na meron tayo ukol sa vaccination program sa Pilipinas. Simula pa lang yan, Sky, pero mukhang magiging maganda na ang talakay natin ngayong gabi. Pero guys, remember na hindi lang ang mga debaters natin ang pwedeng makialam sa ating usapin ngayong gabi dahil kasama pa rin natin ang mga schoolmates natin mula sa College of San Benildo, Rizal. Mamaya po pakikinggan natin ang kanilang mga komento at argumento patungkol sa ating topic. At syempre, reminder sa ating mga schoolmates sa inyong mga kabahayan, maaari din po kayong magpadala ng inyong opinion. I-like lamang po ang aming official Facebook and Twitter page, that is @schoolmates, dahil maya-maya rin po ay babasahin ko po ang inyong mga komento. Sa aming pagbabalik, simula na naman ang isang mainitang diskusyon dito lang sa Schoolmate! Welcome back, schoolmates! Kanina nga narinig na natin ang opening statements ng bawat team leaders mula sa magkabilang grupo kung dapat nga bang gawing mandatory ang vaccination sa ating mga public schools. Ngayon naman, maririnig naman natin ang iba't ibang mga punto mula naman sa kanilang mga team members. Sisimulan niya ni Alec. Para sa amin, ito ay talagang beneficial sa mga estudyante at mga staff ng school. At para rin sa mga parents, ito ay talagang nakakatulong upang maiwasan ang mas malaking impact nito in the future. Kung iisipin natin, mas magandang i-cure na natin siya ngayon pa lang kaysa i-cure natin siya on furthermore time. Kasi kung hanapin pa natin na mas lumaki at mas lumala pa yung mismong event, mas mahihirapan tayong i-cure yung mismong outbreak at yung mismong event. So Alec gave emphasis on the premise of vaccination, which is to cure or to prevent. So mas nagbibigay ng mekanismo ang bakuna ng isang preventive at hindi curative measures sa ating mga sakit. So ano namang masasabi mo doon, Bien? Wala namang question sa effectivity ng vaccine since it has been proven since time immemorial. The question here is the policy, kung ano yung mga implications niya. First and foremost, kailangan natin i-consider is nasabi nating right to autonomy. Sa madaling salita, para sa isang pasyente, he or she has the right to make choices in medical context without the influence of others. And it should stay that way, that the choices in terms of vaccines should stay or should rest sa parents and hindi sa government. And there are other ways by which we can prevent future outbreaks, by which we can address the situation instead of the ill-advised no vaccine, no enrollment policy na sinasuggest ng DepEd ngayon.
So sabi ni Bien, hindi nga daw pwedeng mangyaring mandatory ang ating vaccination dahil meron tayong konsepto ng right to autonomy. My body, my choice. Ang desisyon daw ay nasa desisyon ng ating mga magulang at hindi sa preemption ng ating gobyerno. Ano namang masasabi mo doon, Erica? Dahil nga pinag-uusapan na nga natin yung Philippine Constitution, mayroon tayong UHC. Sinasabi doon na ang mga Pilipino, entitled tayo sa healthy living, healthy school, and healthy working environment. So kapag hindi natin pinabakuna yung mga estudyante, parang nagiging hazard sila. Kapag may sakit, maapektuhan lahat ng napapaligid sa kanila. So parang in violation na rin dun sa Health Act na yon. Yun. So sabi ni Erica, binigyan niya ng highlight yung sinasabi nating Health Act, which is for all Filipinos to have the privilege to live healthy. At makakaambag nga daw dito kung gagawin nating mandatory ang vaccination sa ating schools. So agree ka ba doon, Leon? So ayon sa Philippine Constitution, Section 15, Article 2, the state shall protect and promote the right of health of people. Pero sa tingin nyo ba na mandating vaccination sa public schools sa Philippines would be the best way and the only way for us to achieve that goal and for us to face the current situation we are right now? No. Yung concept ng mandatory vaccination, yan ay initiative move lamang ng government. It's just their reaction sa nangyaring measles outbreak in which recently, 286 na ang namatay ngayong 2019. Pero ang pulot dulo ng measles outbreak na yan ay ang Dengvaxia scare. Ang Dengvaxia na minandate noong 2016 kung saan may mga namatay. So the point is, mandating vaccination sa current situation ng Pilipinas ngayon is not the best thing for us to do. Kasi una sa lahat, ready na ba ang Philippines? Ready na ba ang mga tao? Enough na ba ang resources? Could be, at least, but not today. Not as of the moment. Not while we have this kind of situation where the fear of people dominates the trust towards vaccines. Yun. Gusto ko doon sa sinabi ni Leon yung tanong na handa na ba talaga ang Pilipinas kung gagawin man nating mandatory ang vaccination dahil hindi naman natin maitatanggi na napakaganda talaga ng mga benepisyong pwede nitong ibigay. Pero the question is, are we ready for this? Okay guys, simula pa lang yan ng ating debate at ngayon naman maririnig naman natin ang mga opinyon ng ating mga netizens na ihahatid sa atin ng ating schoolmates na si Sky. Salamat, Gab. Siyempre, hindi lamang ating mga schoolmates dito sa College of San Benildo Rizal ang merong opinyon patungkol sa ating topic kung dapat bang gawing mandatory ang vaccination sa mga public school dahil nagpadala din ng kanilang opinyon ng ating mga netizens. Ito ang sabi ni G. Robles. For me, it should not be mandated because it will hinder our rights to disagree if they really don't want to have vaccinations and if they are allergic with those vaccines. Sabi naman ni Joel Atencio, kung pwede lang ay oral vaccination na lang. Yung bigyan na lang ng tabletas ang bata. Masakit ang bakuna at ang injection, so traumatic. #just saying. Maraming salamat po sa ating mga netizens. Ipagpatuloy nyo lamang po ang pagpapadala ng inyong mga komento at maaari po kayong magpahayag na inyong opinion sa pamamagitan po ng pagboto sa aming social media accounts kung saan po kayo boboto sa ating debate for tonight. Bukod dyan, schoolmates, mamaya pipili rin tayo ng best speaker mula sa ating mga debaters na pipiliin ng ating mga schoolmates dito sa College of San Benildo Rizal at ng ating mga schoolmate staff. Ang ating tong criteria for judging ay makikita nyo sa inyong mga TV screens ngayon. At sa aming pagbabalik, simula na naman ang isang mainitang diskusyon. Dito lang yan sa Schoolmates! Nagbabalik ang Schoolmates. Sky, tutungo na tayo sa ating free flow discussion kung saan magbibigay lang kami ng ilang katanungan at bibigyan natin ng kalayaan ng ating mga debaters na depensahan ang kanilang mga argumento. Tama ka dyan, Gab. Pero bago tayo mag-proceed sa ating free flow discussion, paalala lamang po na ang ating programa ay hindi po nagdidikta kung ano ang tama at mali. Narito po tayo para palawakin at palalimin po ang diskurso patungkol sa ating mga topic. Paalala lamang din po sa ating mga viewers, sa ating mga netizens na maging critical po tayo sa ating pagkomento at wag po tayong mag-atake lamang ng mag-atake. Ayun. Yes, Kai. Tamang-tama ka dyan. Maraming salamat. At tutungo na tayo sa ating unang katanungan.
Kung ipapatupad ang no vaccination, no enrollment policy sa mga public schools, malalabag ba nito ang karapatan ng mga kabataan sa equal access to education? Para sa amin, oo, kasi pine-prevent mo yung bata na magkaroon ng tsansa na magkaroon ng libreng edukasyon dahil lamang hindi siya sumang-ayon sa ganitong uri ng polisiya na in the first place, hindi naman trabaho ng gobyerno na para diktahan yung tao na okay, ganito gawin mo sa katawan mo, magpabakuna ka para lang makapag-aral ka. Dahil yung tao mismo yung may karapatan sa kanyang sariling katawan, hindi state or government yung may mag-aari ng katawan mo, kundi ikaw lamang. Marami namang pwedeng substitution. Ang sabing mandatory vaccination para daw sa public school. Meron tayong private schools, meron tayong charter schools. Pero sa tingin mo ba, lahat ba ng mga estudyante kaya mag-afford ng private schools? Alam naman natin lahat ng mga public schools ay for free and private, syempre may mga bayad to. Kaya nga tayo nag-resort sa public schools kasi ito yung kaya nilang i-afford, kasi ito yung kaya nila ibigay sa mga anak nila. Ngayon, sa tingin mo, kung tatanggalin mo pa ang karapatan ng isang bata na hindi kaya makapasa sa private school, paano siya makapag-aral? Hindi ba na-violate na ang human rights na isang bata na yon, pati ang magulang, sa pagde-decide sa magiging kahantungan ng kanyang anak? Ayun nga, libre nga ang public school, libre rin yung vaccination. Kung gusto mo talagang paaralin yung anak mo sa public school, magpabakuna na. Oo, libre yung pagbabakuna. Pero kasi, a personal medical choice ngayon, may karapatan yung tao sa katawan niya kung ano gusto niyang gawin. Pag pinatupad natin yung ganitong uri ng polisiya, parang sinasabi mo na parang binenta mo na yung katawan mo sa gobyerno kasi hinayaan mo silang magdikta ng personal medical choice mo. Kasi parang sinasabi nila, o sige, para makapag-aral ka sa bansa ng libre, kailangan magpabakuna ka. Binibigyan mo ng choice ang tao, binibigyan mo kung magpapabakuna siya o hindi. Kung magpapabakuna siya, pwede siyang pumasok sa public. You're giving them a choice, but your choices are restricted, they're limited. Anong sense nun? Ngayon, dito, sabi natin kanina, sabi nyo na binibigyan siya ng choice. Totoo may choice, pero bilang support sa kanina, tayo nasa democratic country. Tayo ay free. So ngayon, sa tingin nyo, Sabi mo nga, democratic country tayo, pero hindi lahat ng democratic country ay free. Lahat ng bagay may limitasyon. Kaya natin ito nilulunsad para may paintindi sa mga magulang ang kailangan ng bata. Kasi ang kailangan ng bata ay basic needs. Basic sa health, sa edukasyon, at sa pamumuhay. Lahat yon kailangan. At yun ang pinupuntong ipro-provide ng gobyerno. Kaya nga siya libre, kaya nga siya inilulunsad. Regardless kung democratic country siya or hindi, every human being is afforded the right, o sinasabi ko nga yung right to autonomy, yung state dapat outside of their jurisdiction yung personal choices na i-commit ng isang tao regardless of his or her body. And these rights, yung right to education, right to health, they should be mutually exclusive. Just because you don't comply with point A means you sacrifice point B. Ganun lang siyang kasimple. Meron nga tayong Presidential Decree 603, Article 3. Nakalagay doon, di ba? Child has a right to be educated. A child has the right to basic needs. Yun nga, food, clothing, shelter, and healthcare. So, under na yun yung pagbabakuna nila. Parents, ang pinag-usapan natin dito, children, siyempre yung parents nila, yung magdedesisyon para sa kanila. So, it's a responsibility of the parent na bigay yung needs ng child nila. Okay, ganito. Sabi ko nga kanina, meron tayong tinatawag na Dengvaxia scare na galing sa Dengvaxia. Ngayon, unang tanong ko sa inyo, same ba ang psychological capacity ng mga tao? Same ba ang pag-iisip ng mga tao? Siyempre hindi. Ngayon, ba't ba nagkaroon ng measles outbreak? Nagkaroon ito dahil sa Dengvaxia scare. Ngayon, ang measles outbreak na ito, hindi nagpabakuna ng mga tao kasi natakot sila sa nangyaring Dengvaxia. So ngayon, kung gagawin may mandatory ngayon, may mga magko-comply ba agad? Di ba hindi? Kasi siyempre takot sila na kung ano man na pwede mangyari sa kanila, kahit pa sabihin mo na merong good intention ng vaccine. Kaya nga ang pinopromote namin ay imbis na maging mandatory siya ngayon, why not do other alternatives such as, let's say, trusting muna yung vaccines, giving seminar talks so that gumano ang loob ng mga tao na makita nila kung ano ba talaga ang kalagayan ng vaccines. We're not against vaccines, but we're against it being mandated. Para dagdag, ang Dengvaxia vaccine po ay naging experimental lang po ng gobyerno. Pero po ang measles vaccine at saka iba pang mga vaccines na binibigay ng gobyerno po natin ay tried and tested na at marami na pong back researches doon. Kaya di nyo po masasabi na ang Dengvaxia po ay parang measles vaccine na din.
Since pinag-uusapan na natin, nagkaroon tayo ng Dengvaxia scare. Ngayon, ang mababang bilang ba ng mga nagpapabakuna ay dahil sa takot ng mga magulang sa mga side effects o risk ng bakuna tulad na nangyari sa Dengvaxia? Ngayon, paano ba natin masisiguro ang safety ng mga bakunang ibibigay natin sa mga bata? Siguro somehow related na yung Dengvaxia scare sa pagbaba ng vaccination rate ng sa Pilipinas dahil kung takot yung tao, ba't nila gagamit ito kung di sila sure na safe yung tinatake nilang vaccine? Kaya if ever ang kailangan mo nang gawin ng government o i-prioritize muna ng government ay yung i-build muna nila yung trust na meron tayo sa mga vaccines. Kasi ngayon yung mga tao takot sila eh. So kung gusto natin talagang pataasin yung vaccination rate ng ating bansa, mag-build muna ng trust between the people and the government kung ano yung binibigay nila sa atin. Tapos doon tayo mag-initiate ng effort o kung ano man yung gusto nating baguhin sa current policy na meron tayo para magkaroon ng increase sa vaccination rate. So meron nga, dahil dun sa Dengvaxia scare, nag-drop yung immunization ng 40%. So according sa CNN and ABS-CBN, sabi ng DepEd, they are already finding ways para mabalik yung confidence ng parents sa immunization. So ang ginawa nilang solution dyan is information. Meron tayong right to information, di ba? So kapag if may concern yung parents sa dapat ibinibigay sa kanila, they have a right to know kung ano yung nilalagay sa kanila. Total na pag-uusapan natin yung may concern na dapat ang parents ang nagbibigay para sa kanilang mga anak. Paano naman yung mga ibang kultura, ibang relihiyon, ibang grupo na hindi naniniwala sa mga vaccines? Paano natin makukonsidera ang kanilang posisyon sa ating society? Pwede po tayo humingi ng tulong sa mga LGUs para po ipagkaroon ng information campaign para po dun sa mga uninformed inhabitants sa Pilipinas. Lalo po yung sa mga remote areas and rural areas na walang masyadong infrastructure. Ngayon, pag ginawa po natin ito, maintindihan po nila na maigi kung ano po talaga ang ginagawa ng vaccine at paano po sila nakakatulong sa mga kabataan, pati na din sa buong Pilipinas as a whole. Kasi po, pag nakita po natin ngayon sa mga first world countries, nagkakaroon na po sila ng vaccine hesitance. Ngayon nangyari po ito dahil sa pong mga iba't ibang controversies at sa po mga conspiracies na nangyari sa first world countries. Ngayon po, pag tinignan po natin yung Madagascar ngayon, third world country siya, low income. Sa ngayon po, since September 2018, nagkaroon po ng 80,000 cases and 900 deaths estimated galing po sa source ng NPR organization. Ngayon po, pag napansin po natin dito, nahirapan po silang i-cure po ang measles dahil kulang po sila sa income, kulang din po sila sa funding para sa vaccines. Ngayon naman po, pag tingnan po natin yung Japan, dahil po sa vaccine hesitance, nagkaroon na po sila ng bagong 291 cases na nagkaroon lang ngayon in the last few decades. Ang layo na nung sinasabi mo, yung pinag-uusapan lang natin dito, yung possibility of exemptions based on religious grounds, philosophical grounds. Ngayon, kung titignan natin yung vaccination policy sa US, which most likely ipapattern natin yung vaccination policies natin sa US because it has been proven before na Philippines or other third world nations for that matter, they pattern their policies to that of the US. Doon, allowable naman or permissible naman in some states na magkaroon ng exemption on religious and cultural grounds. Kaya natin siya pinapattern or kaya nasabi ng aking kamiyembro na yung mga bansang to, kasi sila yung nakikitaan natin ng proven. And dun mo palang masasabi na bakit ka matatakot kung dati nangyari na ito. And it's not a matter of personal fears or questions regarding the validity of vaccines kasi it has been proven that it is effective. Ang sinasabi natin dito, how do we perceive vaccines vis-a-vis sa philosophical convictions, sa religious convictions ng tao. Kasi kung in-enforce mo yun, you are not only violating the right of that person to autonomy, you are also violating the right of that person to religious freedom. Kung may binaviolate tayo na law, actually mabaviolate din natin yung Child Protections Act, which is what mentioned earlier, na yung bata may karapatan siyang mabuhay, mag-aral, at sa health niya. Ngayon, yung mismong vaccination, yung no vaccination, no enrollment, pinopropose siya para mangyari yung Republic Act,
number 10152 na nagsasabi ng mandatory vaccination for infant and children. So bago yan, debaters, tumungo muna tayo sa ating susunod na tanong. Vaccination is a matter of public health. Do you think it is okay to ignore the personal choice and moral beliefs of the people or parents regarding vaccination? In morality, you have to think of the child. The child needs Can you protection. provide us parameters as to whether permissible yon? Kailan pwedeng i-curtail yung rights sa mga tao for the sake of vaccines? As long as it helps the people and the whole population as a whole. First of all, meron tayong tawag na Universal Declaration of Human Rights. Under nun, sa Section 22, meron tayong rights sa Social Security. And under nun, meron tayong rights sa medicine. So sa right to medicine na yun, dun papasok ang Article number 19 kung saan meron tayong freedom of expression and thought. Ngayon, dun lalabas yung role ng mga magulang. Since ang mga bata, they're under 18, they have the right para mamili para sa kanila. And once na ma-violate mo yun, you also violate the Article number 30, which is no one can take away your human rights, which means na ma-violate ang human rights mo bilang tao. So simply, to make this simple, again, since we're a democratic country and we're free, dapat tayo mismo, tayo mga tao, sarili nating mga katawan, tayo ang sovereign, tayo ang nakakaangat. Kasi once na ibigay mo ito sa gobyerno, para mo sinasabi na pag-may-ari ka nila. Kaso nagiging parang medyo narrow na lang siya eh. Kasi what about everybody sa paligid nila? Ayaw mo nga, for example, ayaw niya nga. Paano yung mga tao sa paligid niya? Ayon sa RA 11223, healthy living conditions nga, school and working conditions. Pag sinabing school, working conditions, the surroundings, the environment, kapag hindi ka nagpabakuna, nagiging danger ka para sa mga taong, para sa health na ibang tao. What about the other people? Tama. Ang main point of debate natin dito, it's between public health concern or issue versus the right to freedom and liberty, the choice na meron ang mga magulang at ang kabataan. Ngayon, the better question is, ano bang mas matimbang? Ang karapatang pumili ng mga magulang at ng mga batang para mabakunahan o ang sinasabi nilang dahil nagiging public health concern na ang paglaganap ng tigdas? Vina-value pa rin natin yung personal choice dito. Kasi, sinabi nga namin kanina, merong karapatan yung bawat tao na piliin kung anong gusto nilang gawin sa kanilang katawan at kung anong uri ng medicine or vaccination yung gusto nilang ipasa sa kanilang katawan. Hindi natin ito pwedeng i-disregard na lang para lang sa pataasin yung vaccination rate ng ating bansa. Unang-una, pinapoint out namin dito na yung policy mismo ng mandatory vaccination para lang makapag-aral ka sa public school is mali. Kasi tinatanggalan mo ngayon ng karapatan yung mga tao para lang pataasin yung vaccination rate. There are other ways para pataasin yung vaccination rate. Kung gusto mo lang ma-attain yung mataas na vaccination rate, hindi mo kailangan mag-resort sa pagtanggal ng karapatan ng tao. Hindi po siya para pataasin ang vaccination rate. Para po siya ma-prevent ang diseases, measles, polio. Same goes as that. Kung gusto mong ma-attain yung goal na yun, hindi mo naman kailangan umabot sa pagtatanggal ng karapatan ng tao. Kasi first and foremost, democratic country tayo, rights of the people is very important. So kung gusto mo talagang maabot yung ganun uri ng goal, kailangan nating una, i-gain yung trust ng tao and then i-build up mo yung policy na gagawin mo kung saan magbe-benefit yung both sides, hindi ka mag-sacrifice ng kahit ano. Kasi wala namang, kung mag-iisip ka talaga ng proper policy para ma-attain yung goals na to, kailangan mo munang i-improve yung kung ano meron tayong current policy. Tapos doon ka mag-build up. Tingnan mo kung saan ka nagkakamali, ano yung mga loopholes ng current policy na tayo, tsaka doon tayo RV, putulin lamang kita dyan. Itahin na natin sa implications sa sinasabi nyo. Kung hindi natin ipatutupad ang mandatory vaccination sa mga public schools, mayroon bang ibang epektibong paraan para makumbinsi natin ang mga magulang na pabakunahan ng kanilang mga anak? Since yun nga, takot pa rin ang mga tao ngayon and wala pa silang ganong tiwala sa vaccine dahil nga sa mga nangyaring crisis sa ating bansa ngayon, hindi tayo pwede mag-resort agad sa mandatory vaccine. Kasi once na ginawa mo yan, is yun nga, konti lang ang compliance rate. So, siguro ang best thing to do dito is maganda kung ang mga, halimbawa mga DOH or ang mga ating sector sa government, bibigay sila ng mga talks and seminars wherein they can show, they can explain, they can give parang information kung
para sa matagay vaccine na these vaccines which are proven tested na matagal na are or will be helpful and useful, not giving harm, which na sa ding vaccine. We're in the same side when it comes to sa effectivity ng vaccine. But the only thing is we're against mandating it kasi hindi pa siya parang kaya ng Philippines ngayon and the resources are not still enough. Sinabi kanina, rights of the people. What about the safety of the people? Para sa amin kasi, ginagawa mandatory sa public school para sa betterment ng lahat sa kabuuan. Katulad sinabi niyong i-inform yung public. Dun sa Republic Act 10152, dun yun para sa mga infants and children up to 5 years old. Sa kanila, ini-inform na yung parent, yung benefits ng immunization at yung magiging effects niya. Okay, maraming salamat, debaters. Palakpakan naman natin sila, guys. Napakaraming magagandang punto ang ating narinig, Sky. At sa aming pagbabalik, maririnig naman natin ang katanungan mula sa ating mga audience. Dito lang yan sa Schoolmates! Welcome back, Schoolmates! Kanina napakinggan na natin ang mga argumento ng ating magkabilang grupo patungkol sa ating topic kung dapat bang gawing mandatory ang vaccination sa mga public schools. Ngayon naman, mapakikinggan natin ang ating mga schoolmates dito pa rin sa College of San Benilde, Rizal. Ang naging point of debate natin kanina between the affirmative and the negative, kung dapat ba nga gawing mandatory ang ating vaccination sa mga public schools, freedom, the right to choose ng mga magulang at ng mga bata versus ang public health concern na mas malawak. Ngayon, pakinggan natin, kanina may mga nakausap ako dito ng mga schoolmates natin. Eto, kasama ko si Kay. Kay, ikaw kanina meron kang gustong itanong. Pagkakataon mo na ngayon, ano yung gusto mong itanong? Bakit responsibilidad ng gobyerno na pabakunahan ng kanilang ang mga bata at hindi responsibilidad ng mga magulang? Kasi sa una, ang gobyerno, tinitingnan nila dapat yung public health ng mga tao. Ngayon, pag tinignan po natin ng maigi, ang gobyerno dapat ay nakafocus talaga sa seguridad, health, tapos pangkalatang kailangan ng buong bansa. Ngayon, kasama na dito ang healthcare, lalo na ang healthcare. Since kailangan ng tao na komportable sila sa Pilipinas na hindi sila magkakasakit, tapos nandun na din, prevented na yung diseases plus may adequate facilities na kung papansinin natin, nakukulangan tayo doon. Kaya ang vaccines, ang paraan na para ma-minimize din ang costs ng mga tao sa hospital bills, para din mabawasan yung hospital sector natin or yung workforce na nakukulangan ng bansa natin. Their responsibilities come with limitations. Wala naman pinagkakailan. Responsibilidad nga ng gobyerno na pagtuunan ng pansin yung health ng mga mamamayan niya or na citizens niya. Yun nga lang, may limitations. Yes, they can provide services, but hindi sakop ng responsibilidad nila yung pag-impose na because you're a citizen of my country, of my nation, you have to undergo this and that. In this case, it's vaccine. But if you're a citizen of that country, then you also have the responsibility to make sure that the people around you are not also harmed by your selfish acts. Even at the expense of rights of others. Thank you, Bien. Eto, meron pang gustong itanong si David sa inyo. David, ikaw naman ngayon. Dinami-dami ng problema sa ating bansa katulad ng korupsyon, kahirapan at ang paparating na eleksyon. Sa tingin nyo ba, bakit kailangan i-priority ang mandatory vaccination sa ating bansa? It's one of the priorities talaga na kailangan ng government. Kasi pag sinasabing vaccine, that's sickness, diseases, na pumapasok lahat yun dyan. So kapag hindi healthy ang nation, wala kang i-govern. So, kailangan talagang i-see through ng government na healthy yung citizens niya that good ng lahat ng tao. Pinag-usapan dito is priority. Siyempre, kailangan din ng government na i-oversee yung healthcare nung people na sinasakupan ng government. Pero this doesn't mean na kailangan i-impose ng government yung pagmamandate. Kasi hindi nila kailangan pilitin yung tao
para yung government andyan for services Isa to pa po provide akong tanong, healthcare. Meron po bang enough budget para sa proposal na ito? For the longest time na, nagpapavaccinate na sa mga public school. Hindi lang public, meron din mga private school na nagpapavaccinate na. So, the government naman, kaya naman nila maghanap ng funds para mapavaccinate lahat ng tao. Alright, salamat. Ngayon, si Claire naman. Claire, ano yung gusto mong itanong? So, na-open kanina yung sinabi na kapag hindi ka nagpa-vaccine, hindi ka na makaka-enroll. So, ito lang yung tanong ko. Yung mga hindi ba nakapag-vaccine tapos hindi nyo papayagang mag-enroll, naka-ensure ba yun na mape-prevent yung mga outbreaks in the near future? Yes, kasi yung purpose ni vaccine is to actually prevent the future risk of outbreaks of these diseases that might be a problem to our society. Si vaccination, siya yung nagiging barrier na hindi na lumala yung mga problema na na-encounter na dati. And ito yung magiging solution ni government para maging safe zone ang country natin. Alright, mamaya bibigyan ko ulit kayo ng pagkakataon para isara naman ang inyong mga argumento. Maraming salamat sa ating mga schoolmates. Salamat sa pagpapalalim pa ng ating diskurso. Sa ating pagbabalik, isasara ng ating mga debaters ang kanilang mga argumento. Dito lang yan sa Schoolmates! Welcome back, schoolmates! Naging maganda ang talakayan natin ngayong gabi. Kaya naman, congratulations sa ating mga debaters. Ngayon naman, bibigyan natin ng pagkakataon ng magkabilang grupo na isara ang kanilang mga argumento. Sisimulan niya ni Erica. Sang-ayon po kami sa pagpapatupad ng mandatory vaccination sa public school. Para to sa ikabubuti ng nakakarami. Hindi lang to a matter of personal choice, hindi lang siya a matter of your religion. Para to sa betterment ng society, your friends, yung mga tao sa paligid mo. Isipin natin na kung ngayon madami ng cases ng mga sakit, paano pa kaya in the future? So mabuti na ipatupad na natin to ngayon para hindi na ma-further yung gastos, lahat ng hirap natin in the future. Alalahatin natin na prevention is better than cure. Yun. Maraming salamat, Erica. Ikaw naman, Bien. Take it away. Dalawa lang naman yung primary arguments namin. Yung isa, ethics, yung isa naman, context. When we talk about ethics, pag nag-mandate tayo ng vaccines, it violates the right to autonomy. And not only that, it can also violate the right to education and the right to the exercise of religious freedom to an extent. In terms of context naman, tignan natin ding vaccine scare, takot yung mga tao. Do you honestly think na pag nag-impose na mandatory vaccination ngayon, mag-comply yung mga tao? Of course, no. It should not be the priority of the government, but rather to regain the trust of the people in public health, in vaccines. That's all. Maraming salamat, Bien. Marami tayong natutunan sa ating mga debaters at ngayon naman pakinggan natin ano ba ang natutunan ng ating audience schoolmates. Kasama ko si Grace ngayon. Grace, unang katanungan ko sa'yo. Grace, are you amazing? I don't know. Hindi. Sa nangyaring agos ng ating debate, ano yung pinaka natutunan mo? Based on the given statement, on the discussion about mandatory vaccination in public schools, may dalawa akong nakitang point na gusto nilang iparating sa audience. First is to the side na sang-ayon sa topic na ito, sa policy. They want to state that public health concern. So, kailangan yung individual, they are aware of the danger or the harm they can give to the society, to the people around them when they do not have this vaccination. And they also want to state na important yung vaccination. So, yung makaka-help to, yung mandatory yung policy sa ibang tao, and dahil dito magkakaroon tayo ng healthy environment. On the opposing side naman na hindi sang-ayon sa policy na ito, they state na kailangan meron pa rin choice yung tao sa kung anong gagawin sa kanyang katawan. So, state ito yung na pwedeng ma-violate yung rights and magiging out of boundaries na yung gustong gawin ng government. And sinasabi na kailangan choice nila na kung ano yung ilalagay sa body nila and hindi solusyon na gawing mandatory yung vaccination para makapag-aral ka.
Maraming salamat, Grace. That was amazing. Because she was amazing, Grace. Siyempre, naging amazing din ang ating debate dahil sa ating mga debaters. Palakpakan natin sila. Siyempre, meron tayong napiling best speaker. Gab, sino ba ang ating amazing debater? Yes, Sky, napakahirap pumili ng best speaker dahil sa husay ng ating mga debaters. Pero guys, sino ba sa tingin nyo ang best speaker ngayong gabi? Sino? Sino? Okay, schoolmates, kaya naman ito na. Dahil sa kanyang ipinakitang husay at galing sa pakikipagdebate at mga rebattles na talaga namang nagpabilib sa atin, ang ating best speaker ngayong gabi ay si Bienvenido David! Congratulations, Ben. Happy ka naman? Happy. Okay, congratulations. Thank you, Siyempre, congratulations din sa ating mga debaters. Oh, happy na siya. Pero dapat happy din kayo dahil pare-parehas kayong magagaling. Samantala, sa mga schoolmates natin sa bahay at sa mga nag-internet, pwede rin kayo magpahayag ng inyong opinion sa pamamagitan ng pagboto kung saang team kayo papanig. Tumungo lamang sa aming social media sites at schoolmates and at PTVPH. Ayun. So Gab, ngayon naman, ikaw naman, ano yung natutunan mo sa ating nangyaring debate? Ayun, Sky. In status quo, hindi natin maitatanggi na talagang lumawak ang usapin patungkol sa bakuna dahil sa issue ng Dengvaxia at sa issue ng pagtaas na kaso ng tigdas. Tama, Sky? Pero ang tanong ngayong gabi, kailangan ba talaga nating gawing mandatory ang vaccination, partikular sa ating public schools? So sabi ng isang organisasyon, ang AAPS or ang American Association of Physicians and Surgeons, all medical interventions including vaccinations have risks and benefits. Kanina yung mga debaters natin, klaro namang nailatag yung punto o yung pros and cons ng nasabing vaccination. Ngayon, ang mga doktor tungkulin nila na magbigay ng advice sa medical procedures at magbigay ng prescription sa mga gamot. Tama? Pero sa kabilang banda, merong karapatan at kalayaan ng ating mga pasyente kung tatanggapin o tatanggihan nila ito. Ito yung tinatawag nating konsepto ng medical freedom. Pero, disclaimer lang, we need to strike a balance between regulation and freedom for quality control. But, when there is governmental preemption on medical interventions or medical process such as mandatory vaccination, I think that is a serious issue of intrusion on individual liberty, individual autonomy, at kahit sa parental decisions ng ating mga magulang. To end this, as a democratic country, a policy on mandatory vaccination violates the spirit and letter of the 2005 Universal Declaration on Bioethics and Human Rights. So, para sa akin, ang tanong kasi dito, sa konteksto ba ng Pilipinas, beneficial ba talaga ito para sa ating mga estudyante? Ang sa tingin ko kasing solusyon ngayon, Sky, ay sugpuin at labanan ang disinformation o misinformation sa vaccination. Yun lang. That is right, Gab. At syempre, meron na tayong mga nakikitang activities na ginagawa ng gobyerno na nagpapakita na ang DOH ng mga ads. Tama? Meron ng ads ang DOH para pag-igtingin natin ang pagkakaroon ng vaccination. Maraming salamat sa DOH para sa information na to. At syempre, bago po tayong magtapos, maraming salamat po sa faculty and staff at syempre sa estudyante ng College of San Benildo, Rizal. And with that, sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses ang kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo ay mahalaga. Sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, Schoolmates! May pakialam ka! Isigaw ang